Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose De Leon, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan dito sa Pilipinas na may higit 30 taon nang nakatuon sa paggabay sa mga senior nating kababaihan sa ilan sa mga pinakamasilan at madalas ay hindi na pag-uusapang yugto ng kanilang buhay. Nais ko pong ibahagi ang isang bagay na tumatalakay sa isang paksa na para sa marami ay mahirap pag-usapan, ngunit napakahalaga para sa ating kagalingan habang tayo ay nagkakaedad. Isipin po ninyo, ito isang 74 taong gulang na babae, si Aling Nena, ang nakaupong mag-isa isang gabi. Ginagawa ang isang bagay na marahil ay maraming beses na niyang nagawa noon, isang bagay na pribado marahil ay nakapagbibigay ginhawa pa nga. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang naramdaman, nakakabagabag. Noong gabing iyon, hindi lang niya naramdaman ang pagkawala ng koneksyon sa kanyang katawan. Naramdaman niyang nabawasan ang bahagi ng kanyang kagalakan at kumpiyansa. At narito po ang mahalagang bahagi. Hindi ito dahil naghanap siya ng sariling kasiyahan. Ito ay dahil sa paraan ng kanyang pagharap dito at sa kung ano ang hindi niya alam tungkol sa nagbabagong katawan niya. Opo, ang sariling pagpapaligaya sa katandaan ng walang pag-unawa sa mga bagong katotohanan ng inyong katawan ay maaaring tahimik na makaapekto sa mismong mga bahagi ng inyong kalusugan at diwa na sinusubukan ninyong alagaan. Bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may higit 40 taong karanasan sa paggabay sa mga senior nating kababaihan, libu-libong kababaihan na higit sa edad 60 ang aking napayuhan at personal ko pong nasaksihan kung ano ang nangyayari kapag sila ay naiiwan sa dilim tungkol sa kanilang sariling kalusugang sexual at kagalingan. Hindi lang po ako nagsasalita bilang doktor. Nagsasalita ako bilang isang taong nakinig sa mga henerasyon ng kababaihan na tumatanda, madalas na nagdurusa ng tahimik at patagong nagtatanong, normal pa ba ito para sa akin? May mali ba akong ginagawa kung nanaisin ko pa ito? Ang katotohanan po, maraming nakatatandang kababaihan ang may mga nakasanayan o paniniwala tungkol sa kanilang sexualidad mula pa noong kanilang kabataan. Ngunit ang katawan, isip at puso ay hindi na gumagana sa parehong paraan pagkatapos ng edad 60 o 70. Ang dating simpleng kasiyahan o marahil ay isang bagay na hindi man lang pinag-iisipan ay maaari na ngayong maging mapagkukunan ng kalituhan o kung mapabayaan, isang dahan-dahang pagkaubos ng inyong sigla, enerhiya at maging ng inyong emosyonal na kagalingan. Kaya bakit nga ba napakakaunti ang nagsasalita tungkol dito? Bakit dinadala ng karamihan sa mga kababaihan ang mga agam-agam na ito sa loob ng mga dekada nang hindi namamalayan na maaaring nawawalan sila ng ginhawa at koneksyon o hindi nauunawaan ang mga senyales ng kanilang katawan? Sa talakayang ito, ibubunyag ko po ang 5 sikreto tungkol sa sariling pagpapaligaya at sexualidad na karapat-dapat malaman ng bawat nakatatandang babae, mga katotohanang maaaring sumuporta sa inyong kalusugan ng balakang pelvic health, magpahusay ng inyong emosyonal na balanse at tumulong sa inyong manatiling konektado sa inyong katawan ng ligtas at kontento hanggang sa inyong edad 70 at higit pa.
Hindi po ito mga babala na layuning mang-alarma. Ito po ay mga aral na idinisenyo upang ibalik sa inyo ang kontrol at pag-unawa. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at hindi pa huli ang lahat para bawiin ito. Samahan po ninyo ako hanggang sa dulo, dahil ang huling sikreto ang siyang maaaring magdulot ng pinakamalaking pagkakaiba sa kung gaano kayo katagal mananatiling malusog, independiyente at masayang namumuhay sa inyong katawan. Maaaring hindi ninyo ito maririnig sa maraming doktor, ngunit pagkatapos makinig, nanaisin ninyong sana ay may nagsabi sa inyo nito ng mas maaga. Magsimula na po tayo. Bago tayo sumisid sa 5 makapangyarihang sikretong ito, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang paksang ito, isaalang-alang po ninyong ipakita ang inyong suporta upang maipagpatuloy natin ang mga tapat at siyentipikong pag-uusap na ito tungkol sa inyong kalusugan, intimasya at kalayaan pagkatapos ng edad 60. Ang inyong pakikilahok ay tumutulong na ituon ang pansin sa kung ano talaga ang mahalaga sa inyo. Ngayong nabasag na natin ang katahimikan at naihanda na ang lahat, tuklasin na natin ang 5 sikreto tungkol sa sariling pagpapaligaya na hinahangad ng maraming nakatatandang kababaihan na sana'y mas maaga nilang nalaman mga katotohanang maaaring nagligtas ng kanilang kumpiyansa, nag-ingat ng kanilang kagalingan, at nagpabago sa paraan ng kanilang pagtanda magpakailanman. Unang sikreto, nagbago na ang tugon ng inyong katawan at ayos lang yan. Mayroong sandali sa buhay ng maraming nakatatandang kababaihan kung kailan nila napagtatanto na ang kanilang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Ang natural na lubrikasyon ay maaaring kumonti na ang pagkaantig arousal ay maaaring mas matagal, iba na ang pakiramdam ng mga sensasyon at ang dating walang kahirap-hirap o matindi ay nangangailangan na ngayon ng pasensya, pag-unawa at minsan ay humahantong sa pagkadismaya. Para sa marami, ang sandaling ito ay nagdudulot ng tahimik na pagkasindak, isang panloob na tinig na bumubulong, siguro may mali sa akin, o palagay ko tapos na ang bahaging ito ng buhay ko. Pero narito po ang sikreto, normal lang na magbago ang tugon ng inyong katawan at ayos lang yan. Ang katotohanan, madalas iniuugnay ng ating lipunan ang sexualidad ng babae sa kabataan at isang partikular na uri ng pagtugon. Kung may mga bagay na nagbabago, madalas tayong tinuturuan na isiping may sira o pumapalya. Ngunit ang mga ideyang iyon ay itinanim sa ating isipan noong tayo'y bata pa, madalas na pinalalakas ng hindi makatotohanang paglalarawan sa media o mga nakaraang karanasan. Habang tayo'y tumatanda, walang nag-update ng manual para sa atin. Walang kumausap sa atin para sabihing, "Hoy, nagbabago ang katawan mo," pero hindi ibig sabihin na nabawasan ang pagkababae mo o hindi na para sa iyo ang kasiyahan. Nagkaroon ako ng mga pasyente, mga kababaihan sa kanilang edad 60, 70, at kahit uwan na umupo sa aking harapan, minsan ay umiiyak. Kumbinsido na ang mga pagbabago sa kanilang pagkaantig o kakayahang makarating sa sukdulan orgasm ay nangangahulugang nawalan sila ng isang mahalagang bahagi ng kanilang sarili. Ang hindi nila namamalayan ay ang katawan
ay simpleng lumilipat lamang sa isang bagong yugto kung saan ang focus ay maaaring lumipat mula sa partikular na pagganap ng ari patungo sa mas malawak na pandamang koneksyon mula sa inaasahan patungo sa kasalukuyang sandali. Hinahangad pa rin nila ang intimasya, ninanais pa rin ang pagiging malapit, ngunit nalilito sila dahil hindi kailanman sinabi sa kanila na ang sukdulan, kasiyahan at pagkaantig ay maaaring maranasan sa ibang paraan at maaari pa ring maging lubos na kasiya siya kahit na nagbago ang paglalakbay patungo roon. Opo, maaari pa rin kayong makaranas ng malalim at kasiyasyang pagpapalaya at koneksyon kahit na hindi ito eksaktong katulad ng inyong naranasan noong kayo ay nasa edad 30 o 40. Ang paggana ng orgasmo at ang kakayahan para sa kasiyahan ay kumikilos sa mga komplikadong sistema na maaaring umangkop. Gayunpaman, karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay hindi ito alam. Sila ay naiiwanang mag-isa upang bigyang kahulugan ang mga pagbabagong ito bilang kabiguan sa halip na ebolusyon. Bakit nga ba ito isang lihim na lihim? Dahil nahihirapan ang ating lipunan na pag-usapan ng bukas at may paggalang ang seksualidad ng mga tumatandang kababaihan. Pinag-uusapan natin ang mga hormone cream, ngunit hindi palaging tungkol sa pag-unawa at pag-angkop. Maaaring hindi ito banggitin ng mga doktor, bihirang itanong ng mga pamilya at karamihan sa mga kababaihan ay masyadong nag-aalangan o nahihiyang pag-usapan ito ng hayagan. Ang resulta, mga henerasyon ng nakatatandang kababaihan na tahimik na nakikipaglaban sa kalituhan at kahihiyan dahil sa isang bagay na ganap na natural. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Elena, isang 72 taong gulang na babaeng nakatrabaho ko. Dumating siya na bigo pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kanyang katawan. Sabi niya, Dr. De Leon, parang natulog na lang ang bahaging iyon sa akin. Nag-usap kami. Hinalungkat namin ang mga dekada ng tahimik na mga palagay. Ipinaliwanag ko na ang kasiyahan ay hindi nawawala. Ito ay nagbabago. Nasa kaunting pasensya, pagmamahal sa sarili, at marahil mga bagong paraan ng pagtuklas, maaari pa rin niyang matamasa ang sensual na katuparan sa ibang paraan lamang. 2 buwan ang lumipas, sinabi niya sa akin na may nararamdaman siyang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, pagtanggap at isang banayad na muling paggising. Kaya naman napakahalaga ng unang sikretong ito. Kapag binitawan ninyo ang presyon na dapat tumugon ang inyong katawan ng eksakto tulad ng dati at sinimulan ninyong tuklasin kung ano talaga ang masarap sa pakiramdam ngayon, isang buong bagong mundo ang maaaring magbukas. Ang paghaplos ay nagiging intensyonal. Ang oras ay nagiging kakampi ninyo, hindi kaaway. At ang intimasya, maging sa sarili man o sa kapareha, ay nagiging makabuluhan muli, hindi sinusukat ng mga nakaraang pamantayan, kundi ng kasalukuyang koneksyon. Kailangang marinig ng mga nakatatandang kababaihan ang katotohanan ito. Hindi kayo sira, kayo ay umaangkop. At ang pagbabagong iyon ay hindi isang katapusan. Ito ay isang paanyaya upang muling tuklasin ang inyong katawan sa paraang hindi ninyo nagkaroon ng oras noon. Ngunit bakit hindi ito alam ng mas maraming kababaihan?
Bakit hindi tayo tinuturuan na ang ating sensual na pagkakakilanlan ay higit pa sa pisyolohiya ng kabataan? Dahil nabubuhay tayo sa isang kultura na madalas pumupuri sa kabataan at hindi pinapansin ang nagbabagong sensual na pangangailangan ng mga tumatandang kababaihan. Gayunpaman, ang katahimikan ay nagkakahalaga sa atin ng higit pa sa ating inaakala. Panahon na upang basagin ang katahimikang iyon para sa ating sarili at para sa mga susunod na henerasyon. Kaya kung nararamdaman ninyong may mali, nais kong malaman ninyo ito, hindi lang kayo at hindi pa huli ang lahat. Ang inyong paglalakbay ay hindi nagtatapos sa edad. Nagsisimula itong muli sa pamamagitan ng pag-unawa. Maaaring nagbago na ang mga pamilyar na tugon ng inyong katawan, ngunit ang posibleng mangyari kapag binitawan ninyo ang mga lumang inaasahan ay maaaring mas malalim pa. At kung pag-uusapan ang malalim, paano kung sabihin ko sa inyo na ang sariling pagpapaligaya pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa pisikal na sensasyon, ito ay tungkol sa inyong mga emosyon, inyong stress, at inyong kalusugang pangkaisipan. Sa susunod na seksyon, ibabahagi ko ang isang katotohanan na karamihan sa mga kababaihan ay hindi naririnig ang lihim na emosyonal na dahilan kung bakit maraming senior pa rin ang bumabaling sa sariling pagpapaligaya at kung bakit ang pagwawalang bahala rito ay maaaring tahimik na umuubos ng inyong enerhiya araw-araw. Manatili po kayo. Ito'y makakagulat sa inyo. Ikalawang sikreto, ang sariling pagpapaligaya ay hindi lang pisikal. Ito'y emosyonal at neurological din. Karamihan sa mga kababaihan, kung iniisip man nila ang sariling pagpapaligaya, ay maaaring ituring ito pangunahin bilang isang pisikal na pagpapalaya, isang pribadong gawain na hindi lumalalim. Ngunit pagkatapos ng mahigit 3 dekada ng pakikipagtrabaho sa mga nakatatandang kababaihan, naunawaan ko ang isang bagay na mas komplikado at sa totoo lang, mas mahalaga. Ang sariling pagpapaligaya, lalo na sa inyong edad 60-70 at higit pa, ay hindi lamang pisikal. Ito'y emosyonal, ito'y neurological, ito'y psikolohikal. At ang dahilan kung bakit karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay hindi ito alam ay simple, walang sinuman ang nagsabi sa atin. Walang sinuman ang nag-isip na interesado pa tayo sa kasiyahan, lalo na't kailangan pa nating ito upang makaramdam ng kabuuan koneksyon at emosyonal na regulasyon. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Margarita, isang retiradong guro na nasa huling bahagi ng kanyang 70s. Lumapit siya sa akin hindi dahil sa isang partikular na pisikal na reklamo, kundi dahil pakiramdam niya ay emosyonal siyang naanod, medyo manhid at walang koneksyon, parang sinusunod na lang niya ang takbo ng buhay matapos pumanaw ang kanyang asawa. Habang nag-uusap kami, naging malinaw na ang paminsan-minsang sariling pagpapaligaya ay naging isang bagay na ginagawa niya hindi lang para sa panandaliang kasiyahan, kundi para sa kapayapaan. Nakatulong ito sa kanyang pagtulog. Pinakalma nito ang kanyang mga pagkabalisa. Ito ay sa kanyang mga salita, ang kanyang sandali ng banayad na ginhawa. Gayunpaman, hindi niya kailanman lubos na kinilala ang kahalagahan nito o ginawa ang koneksyong iyon ng may kamalayan. Akala niya ay ginagawa lang niya
ang isang lumang ugali, marahil isa pa ngang dapat ikahiya ng kaunti. Hindi niya kailanman napagtanto na ang maliit at pribadong gawaing ito ay talagang nagsisilbi sa isang mas malaking layunin, emosyonal na regulasyon at pagpapaginhawa sa sarili. At hindi po siya nag-iisa. Ipinapakita ng pananaliksik at klinikal na karanasan na maraming kababaihan na higit sa edad 60 ang gumagamit ng sariling pagpapaligaya bilang paraan upang pamahalaan ang stress, kalungkutan, pagluluksa at maging ang pakiramdam ng pagiging hindi nakikita. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na sensasyon, ito ay tungkol sa pag-ugat. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng sarili at kontrol kapag napakaraming bagay sa ating paligid ang hindi tiyak o nagbago na. Ngunit dito po ito nagiging komplikado dahil marami sa atin ang hindi kailanman tinuruan na tuklasin ng malalim ang ating buhay emosyonal, lalo na kung paano ito kumokonekta sa ating mga sensual na gawi. Ang mga babae ay madalas na inaasahang maging tagapag-alaga, maging matatag unahin ang iba. Kaya kapag natagpuan natin ang ating sarili na naghahanap ng sariling paghaplos, hindi dahil sa hayagang pagnanasa, kundi dahil sa kalungkutan, pagkabalisa o pangangailangan ng ginhawa, hindi natin palaging nauunawaan kung ano talaga ang nangyayari. At kung walang ganoong pag-unawa, nanganganib tayong gawing hungkag minadali o kahit puno ng pagkakasala ang isang bagay na potensyal na nakapagpapagaling. Kaya naman mahalaga ang sikretong ito. Ang sariling pagpapaligaya sa katandaan ay madalas nagiging isang mekanismo sa pagharap, coping mechanism. At kapag ginamit ng may kamalayan at pagmamahal sa sarili, maaari itong maging malusog kahit terapeutiko. Ngunit kapag ginawa ito ng walang kamalayan o may kahihiyan, maaari itong magsimulang maging walang laman, hindi dahil masama ang mismong gawain, kundi dahil hindi ka na tunay na naroroon para sa iyong sarili. Maaaring pinipigilan mo ang pakiramdam sa halip na kumonekta, at dahan-dahan tahimik maaari nitong bawasan ang potensyal na kagalakan at sigla na maaari nitong dalhin. Kailangan din po nating pag-usapan ang chemistry ng utak. Pagkatapos ng orgasmo, naglalabas ang inyong utak ng makapangyarihang mga neurochemical oxytocin, ang bonding o cuddle hormone dopamine at serotonin, lahat ay nakakaimpluwensya sa mood, pagtulog, motibasyon at maging sa pakiramdam ng kagalingan. Ang paglabas na iyon ay maaaring isang biyaya para sa mga senior na nakikipaglaban sa mababang mood, pagkabalisa o insomnia. Ngunit muli, ito ay pinakamahusay na gumagana lamang kung may kamalayan kayo sa inyong ginagawa at kung bakit. Madalas ang mga nakatatandang kababaihan ay maaaring makaramdam ng pagmamadali o pagiging pailalim na ipit sa isang lumang rutina. Ang utak at katawan ay maaaring hindi tumugon ng may parehong masiglang enerhiya dahil hindi sila nakikibahagi sa mga bago may kamalayan o makabuluhang paraan. Kaya napakahalagang baguhin ang inyong kaisipan. Huwag isipin ang sariling pagpapaligaya bilang isang nakatagong ugali. Isipin ito bilang isang gawa ng kamalayan at pangangalaga sa sarili. Tanungin ang inyong sarili, ginagawa ko ba ito upang kumonekta sa aking sarili, upang makaramdam ng kasiyahan, upang makahanap ng ginhawa,
O ginagawa ko ba ito upang iwasan ang isang bagay na ayaw kong maramdaman? Pinipili ko ba ang sandaling ito ng may kamalayan o kumikilos lang ako ng automatiko? Ang katotohanan po, walang nagturo sa atin ng ganitong antas ng introspeksyon tungkol sa ating sensualidad dahil matagal nang isinasantabi o binabalewala ang emosyonal at sexual na buhay ng mga nakatatandang kababaihan. Ipinapalagay ng mga tao na tumitigil na tayong makaramdam na nagiging mga nilalang tayong walang sexualidad. Ngunit hindi iyon kailanman naging totoo. Madalas tayong nakakaramdam ng malalim humuhugot mula sa habambuhay na karanasan. Minsan lang natin natutunang itago ito kahit sa ating sarili. At minsan, ang tanging lugar kung saan natin pinapayagan ang ating sarili ng isang sandali ng purong pisikal na koneksyon sa sarili ay kapag tayo ay ganap na nag-iisa. Kaya hayaan po ninyong maging panawagan ito upang dalhin ang kamalayang iyon sa liwanag, upang parangalan ang emosyonal at neurological na panig ng inyong sensualidad, upang itigil ang pagkukunwaring ang paghaplos ay paghaplos lamang. Dahil hindi po, ito ay alaala, ito ay emosyon, ito ay pagpapaginhawa sa sarili. At kapag ginamit ng matalino, maaari rin itong maging lubos na nakapagpapagaling. At ngayon narito ang bahaging hindi napagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan, lalo na iyong matagal nang hindi gaanong aktibo sa sexual na paraan, habang ang sariling pagpapaligaya ay maaaring magpaginhawa ng kaluluwa, maaari rin nitong protektahan ang katawan. Sa susunod na seksyon, ibabahagi ko ang isang sikreto na maaaring mag-ingat sa inyong intimong kalusugan sa darating na mga taon, ang tahimik na katotohanan tungkol sa gamitin mo o mawawala ito. At kung ano talaga ang nangyayari sa katawan ng babae kapag ang sexual na aktibidad kabilang ang sariling pagpapaligaya ay nababawasan pagkatapos ng edad 60. Ayaw ninyong palampasin ang susunod. Ikatlong sikreto, totoo. Ang patakarang gamitin mo o mawawala ito, lalo na sa kalusugan ng puwerta, ngunit madalas maling naiintindihan. Mayroong isang mahalagang katotohanan na karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay hindi naririnig hanggang sa makaranas sila ng discomfort o hirap pagdating sa inyong intimong kalusugan at sexual na paggana. Kung hihinto kayo sa paggamit nito, nangangahulugang pagsasagawa ng mga aktibidad na nagtataguyod ng daloy ng dugo at kalusugan ng tissue sa pelvic region o balakang, maaari talaga kayong makaranas ng mga negatibong pagbabago. Ngunit ang halos walang nagpapaliwanag ay kung paano ito partikular na nangyayari sa mga kababaihan o kung gaano kalalim itong maaaring makaapekto hindi lamang sa inyong potensyal para sa komportableng intimasya, kundi pati na rin sa inyong pangkalahatang kalusugan ng puwerta, vaginal health at pakiramdam ng kagalingan. Hindi po ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga tahimik na pagbabagong nangyayari sa loob ng inyong katawan kasabay ng paglipas ng panahon at pagbaba ng estrogen, at kung bakit napakaraming mabubuting kababaihan ang nagtatanong, bakit hindi na komportable ang pakiramdam sa ibaba ngayon? Gayong ang sagot ay matagal nang nakatago sa katahimikan. Habang tumatanda ang mga kababaihan, lalo na pagkatapos ng menopause,
Ang pagbaba ng antas ng estrogen ay maaaring humantong sa mga pagbabago sa mga tissue ng puwerta. Maaari itong numipis matuyo at mabawasan ang pagkaelastiko, isang kondisyon na kilala bilang vaginal atrophy o genitourinary syndrome of menopause GSM. Ang mga daluyan ng dugo sa lugar ay maaari ring hindi na gaanong matibay at ang mga dulo ng nerbyo ay hindi na gaanong tumutugon kung hindi regular na nasisigla. Hindi ito mga random na pangyayari. Ito ay mga biolohikal na tugon na madalas pinalalala ng kawalan ng aktibidad, tulad ng isang kalamnan na maaaring humina kapag hindi ginagamit ang inyong mga intimong tissue ay nakikinabang din sa regular at banayad na stimulasyon at daloy ng dugo. Kapag wala ito, ang mga tisyong ito ay maaaring magbago sa mga paraang nagpapahirap sa anumang uri ng pagpasok penetration o kahit sa pang-araw-araw na ginhawa. At narito ang bahaging ikinababahala ako, karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay walang ideya na nangyayari ito o iniuugnay lamang ito sa edad hanggang sa ito ay nagdudulot na ng malaking discomfort o paghihirap. Nakita ko na po ito ng napakaraming beses sa aking praktika. Isang babae sa huling bahagi ng kanyang 60s o 70s, marahil byuda o matagal nang walang asawa, ay maaaring hindi nakikibahagi sa anumang anyo ng penetrative activity o kahit nakatutok na sariling pagpapaligaya. Pagkatapos marahil ay makakilala siya ng bagong kapareha o simpleng maging mausisa muli tungkol sa kanyang sariling katawan at matutuklasan niyang hindi komportable. Masakit pa nga ang paghaplos sa sarili o pagsubok sa intimasya. Hindi lang ito medyo naiiba. Maaari itong mahapdi, maaaring may pagkirot o kakulangan ng sensasyon. At ang pinakamasaklap, nagsisimula siyang isipin na mayroong malubhang mali sa kanya o na ang pakikipagtalik ay hindi na posible. Gayong sa katotohanan ito ay madalas na isang mahuhulaang resulta ng pangmatagalang hindi paggamit at mga pagbabago sa hormonal na hindi natugunan. Bakit hindi ito sinasabi sa mga kababaihan na ng mas maaga at mas komprehensibo? Bakit ang pangunahing katotohanan ito tungkol sa kalusugan ng puwerta ay madalas na hindi binibigyang diin dahil ang kalusugang sexual at kasiyahan sa mga nakatatandang kababaihan ay itinuturing pa ring optional na para bang ang ginhawa, paggana at pagiging malapit ay hindi na mahalaga kapag tapos na ang inyong mga taon ng panganganak o pumuti na ang inyong buhok. Ito ay isang mapaminsalang alamat at ninanakawan nito ang libu-libong nakatatandang kababaihan ng pagkakataong mapanatili ang isang bagay na maaaring nanatiling komportable at masigla sa kaunting atensyon at pag-unawa lamang sa paglipas ng panahon. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Susana. Siya ay 74 taong gulang nang pumunta siya sa akin. Hindi siya naging intimo sa sinuman o ginalugad ang sariling katawan sa loob ng mahigit isang dekada. Naging abala ang buhay, pagkatapos ay nalungkot matapos pumanaw ang kanyang asawa. Nang subukan niyang gumamit ng vaginal moisturizer, nalaman niyang kahit iyon ay hindi komportable. Nag-aalala siya at nalilito. Dahan-dahan kong ipinaliwanag na ang kanyang nararanasan ay hindi isang sakit,
kundi mga pagbabagong may kaugnayan sa atrophy dahil sa kakulangan ng estrogen at lokal na stimulasyon. Walang nagbabala sa kanya na maaaring mangyari ito o na ang banayad at regular na paghaplos sa sarili marahil gamit ang mahusay na lubricant o moisturizer ay maaaring gumanap ng papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng tissue. Ngunit narito po ang pag-asa sa naaangkop na payong medikal na minsan ay kinabibilangan ng lokal na estrogen therapy para sa mga kwalipikado at pare-pareho at banayad na stimulasyon kahit sa sarili lamang gamit ang lubricant, nagsimula siyang makapansin ng pagbabago. Hindi ito isang himala, hindi ito nangyari magdamag, ngunit ito ay totoo. Ang kanyang mga tissue ay naging mas malambot na bawasan ang discomfort. Dahan-dahan bumalik ang kanyang kumpiyansa at pakiramdam ng koneksyon sa bahaging iyon ng kanyang katawan. Ito po ang dahilan kung bakit ang sariling pagpapaligaya, lalo na sa mga huling taon, ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan ng puwerta at vulva. Nakakatulong ito na mapanatili ang daloy ng dugo sa mga maselang tisyung ito. Nagbibigay ito ng senyales sa inyong katawan, mahalaga pa rin ang lugar na ito, at tumutugon ang inyong katawan. Hindi ninyo lamang pinapanatiling buhay ang isang paggana. Sinusuportahan ninyo ang inyong pisikal na ginhawa at pinapanatili ninyong buhay ang inyong sarili sa mga paraang lubos na personal at emosyonal na nag-uugat. Napakaraming kababaihan ang nag-iisip na kung wala silang relasyon, ang kanilang intimong kalusugan ay hindi na mahalagang panatilihin lampas sa pangunahing kalinisan. Ngunit iyan po ang isa sa pinakamalaking hindi pagkakaunawaan. Hindi ninyo kailangan ng kapareha upang mapanatili ang kalambutan at ginhawa ng puwerta. Kailangan ninyo lamang ng presensya pagka mausi sa naaangkop na lubrikasyon kung kinakailangan at pagiging pare-pareho. At ang magandang katotohanan ay ang regular na atensyon ay maaaring balang araw ay magpapahintulot sa inyong muling pumasok sa intimasya sa ibang tao ng mas komportable at may kakayahan dahil hindi ninyo kailanman hinayaang lubos na humina ang bahaging iyon ng inyong pisikal na kagalingan. Huwag po ninyong hintayin ang isang hinaharap na kapareha o isang problema na lumitaw bago bigyang pansin ang inyong intimong katawan. Panatilihing matatag ang relasyong iyon sa inyong sarili at ang inyong pag-unawa sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Dahil sa sandaling tumigil kayo sa pag-aalaga nito, nagsisimulang magbago ang katawan. At kung gaano katagal, hindi natutugunan ang mga pagbabagong iyon, mas mahirap maibalik ang ginhawa. At may isa pa pong nakatagong aspeto na aking nakita, isa na bihirang makilala ng mga kababaihan hanggang sa naapektuhan na nito ang kanilang pagnanasa o ang kanilang koneksyon sa sariling sensualidad. Sa susunod na seksyon, pag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring puntahan ng maraming kababaihan para sa pantasya o impormasyon, lalo na kapag nakakaramdam ng pagkadiskonekta, ngunit maaaring tahimik na nagtatakda ng hindi makatotohanang mga inaasahan o humahantong pa nga sa pakiramdam ng kakulangan. Ang susunod na sikretong ito ay maaaring banayad na nakakaapekto ng higit pa sa inyong inaakala. Manatili po kayo. Ika-4 na sikreto. Ang hindi makatotohanang media at pornografiya
ay maaaring sumisira sa inyong imahe sa sarili tungkol sa sexualidad nang hindi ninyo namamalayan. Kapag kayo po ay nakakaramdam ng pagkadiskonekta, lalo na bilang isang nakatatandang babae, madaling tumingin sa labas ng inyong sarili para sa impormasyon o estimulasyon. Marahil ay nagbabrowse kayo online, nagbabasa ng mga nobelang romansa na may napaka-espesipikong paglalarawan o sinusubukan pa ngang tuklasin ang erotika o pornografiya. Sa sandaling iyon, maaari itong mag-alok ng panandaliang kagalakan o koneksyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang banayad na bagay na maaaring magsimulang mangyari. Maaari ninyong mapansin na ang tunay na paghaplos o ang inyong sariling natural na mga sensasyon ay parang mapurol kumpara rito. Ang inyong mga inaasahan para sa pagkaantig o tugon ng kapareha ay maaaring mabago. Maaari pa nga kayong magsimulang makaramdam ng pagkailang tungkol sa inyong tumatandang katawan kung hindi ito tumutugma sa madalas na na-airbrush at kabataang mga imahe na ipinapakita. Ito po ay isang nakatagong halaga, ang pagkakalantad sa lubos na piniling o hindi makatotohanang media tungkol sa sexualidad, kabilang ang pornografiya, ay maaaring tahimik na sumira sa inyong natural na mga sexual na reflexes, inaasahan at imahe sa sarili, at karamihan sa mga kababaihan ay walang ideya na nangyayari ito. Hindi po ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Napayuhan ko na ang mga kababaihan sa kanilang edad 60 at 70 na nalilito kung bakit hindi na sila tumutugon sa banayad na paghaplos tulad ng dati o kung bakit parang walang gana ang kanilang interes sa tunay na intimasya o kung bakit sila nakakaramdam ng kawalan ng seguridad tungkol sa kanilang perpektong normal na tumatandang katawan. Maaari nilang iugnay ito sa edad, hormones o stress. Ngunit minsan ang isang nag-aambag na salik ay ang labis na pagkakalantad sa media na lumilikha ng hindi makatotohanang mga ideal o pangangailangan para sa lalong matinding stimulasyon. Ang inyong utak po ay may sistema ng gantimpala. Kapag kayo ay nakikibahagi sa mataas na intensidad o espesipikong media tungkol sa sexualidad, ang inyong utak ay maaaring makakuha ng biglaang pagdami ng dopamine, ang kemikal ng kasiyahan. Sa simula, maaaring masarap ito sa pakiramdam. Ngunit tulad ng anumang malakas na stimulus ang inyong utak, ay maaaring umangkop. Maaari itong magsimulang mangailangan ng mas maraming bago, mas matindi, o mas partikular na mga senaryo upang makaramdam ng pagkaantig. Ang inyong threshold para sa kung ano ang nararamdamang nakaka-excite ay maaaring tumaas, at habang tumataas ito, ang inyong koneksyon sa natural banayad at tunay na intimasya ng tao sa inyong sarili o sa kapareha ay maaaring mabawasan. Ang nagpapahalaga nito, lalo na sa mga nakatatandang kababaihan, ay ang natural na pagbabago ng ating katawan at sexual na tugon. Kung kayo ay sabay na nalalantad sa mga imahe o salaysay ng palagian, walang kahirap-hirap at kabataang sexualidad, maaari itong lumikha ng isang masakit na pagkadiskonekta. Ang plastisidad ng ating utak, ang kakayahang bumuo ng bago at malusog na mga pattern, ay naroroon pa rin
ngunit maaaring iba ang paggana nito sa edad. Kaya kung umaasa kayo sa panlabas at hindi makatotohanang mga paglalarawan bilang pangunahing mapagkukunan ng sexual na ideyasyon, ang mga koneksyon sa inyong utak ay maaaring masanay doon na nagpapahirap, napahalagahan at tumugon sa mga tunay na senyales ng inyong sariling katawan o sa mga nuances ng tunay na paghaplos at koneksyon. Maaari itong humantong sa tinatawag kong arousal dissonance o intimacy dissatisfaction at mas karaniwan po ito kaysa sa inyong inaakala. Ang pinakamasaklap karamihan ay hindi man lang ito pinaghihinalaan. Iniisip nilang nawawala ang kanilang pagnanasang sexual o pagiging kaakit-akit dahil sa edad. Hindi nila namamalayan na ang kanilang perception sa sexualidad ay maaaring banayad na hinubog ng media na hindi sumasalamin sa katotohanan, lalo na ang katotohanan ng mga tumatandang katawan at nagbabagong pagnanasa. Minsan akong karoon ng pasyente na nagngangalang Aling Caridad, 7 taong gulang, diborsyada. Inamin niya na madalas siyang nakakaramdam na kulang dahil ang kanyang sariling mga karanasan at katawan ay hindi tumutugma sa nakikita niya sa mga pelikula o nababasa sa maiinit na nobela. Ito ang nag-udyok sa kanya na mag-atubiling tuklasin ang sariling sensualidad dahil sa takot na hindi siya makakasabay kahit sa sarili niyang pinapantasya na mga inaasahan. Nagtulungan kami upang matulungan siyang mag-focus sa kanyang sariling tunay na mga sensasyon, pahalagahan ang kanyang katawan kung ano ito at humiwalay sa mga ideal na hatid ng media. Hindi ito mabilis, ngunit nagsimula siyang muling kumonekta sa kanyang sariling katawan ng may kabaitan at realismo. Nabuhay ang kanyang mga pandama sa kanyang katotohanan. Tumigil siyang makaramdam ng kakulangan at nagsimulang pahalagahan ang kanyang natatangi at hinog na sensualidad. At ito po ang katotohanang napakahalaga. Maraming nakatatandang kababaihan ang simpleng hindi nakakaalam ng banayad na impluwensyang ito. Walang nagbababala sa kanila. Walang nagsasabi kung paano maaaring maapektuhan ng hindi makatotohanang media ang pagtingin sa sarili at sexual na kasiyahan ng isang tumatandang babae. Sa halip, tahimik silang nawawalan ng koneksyon sa kanilang natural na kasiyahan o nahihiya sa kanilang nagbabagong katawan at iniisip nilang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit hindi po kailangang maging ganito. Maaari ninyong muling i-calibrate ang inyong isip at inyong mga inaasahan. Nagsisimula ito sa pagiging mapagmatyag sa media na inyong kinokonsumo at kung ano ang ipinararamdam nito sa inyo. Hayaan ninyong muling matuklasan ng inyong utak ang simple at makapangyarihang mga sensasyon ng inyong sariling katawan, ang inyong sariling paghaplos. Huminga, dahan-dahan. Humaplos ng may presensya at pagtanggap sa sarili. Maaaring magulat kayo sa kung ano pa ang inyong mararamdaman, sa kung ano pa ang nasa loob ninyo na naghihintay na mapahalagahan sa sarili nitong mga tuntunin. At kapag napagyaman na ninyo ang panloob na pagpapatunay na iyon, may magandang mangyayari. Ang inyong imahinasyon ay magiging sa inyo muli. Lalalim ang inyong pagiging sensitibo sa inyong sariling natatanging mga senyales.
at ang inyong pagnanais para sa tunay na koneksyon, maging sa inyong sarili o sa iba, ay magsisimulang lumago mula sa isang tunay na lugar. Hindi po ito tungkol sa pagtanggi sa pantasya. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng inyong sensualidad mula sa hindi makatotohanang mga presyon. Ngunit may isa pa pong huling katotohanan na kailangan ninyong marinig, isa na nag-uugnay sa lahat. Dahil ang sariling pagpapaligaya kapag ginawa ng may kamalayan at pagmamahal sa sarili ay hindi isang bagay na dapat itago o ikahiya. Sa katunayan, maaaring ito mismo ang sumusuporta sa inyong kalusugan, inyong mood, at maging sa inyong mahabang buhay sa diwa. Sa susunod at huling sikreto, ipapakita ko kung bakit ang gawaing matagal nang hindi nauunawaan ay maaaring maging inyong pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa maayos at masayang pagtanda. Manatili po kayo. Ayaw ninyong palampasin ang susunod. Ikalimang sikreto, karamihan sa mga doktor ay hindi ito pag-uusapan. Ngunit ang sariling pagpapaligaya ay maaaring maging mahalagang suporta sa inyong kagalingan. Sa lahat ng aking mga taon ng pakikipagtrabaho sa mga kababaihang higit sa edad 60, may isang sentimiento akong narinig na dumudurog sa aking puso sa tuwing hindi ko alam na okay pa pala para sa akin o mabuti pa nga para sa akin sa edad kong ito. Mahina nilang sinasabi ito. Madalas nakayuko na may bahid ng hiya o kawalan ng katiyakan sa kanilang boses na para bang nahuli silang gumagawa ng isang bagay na mali, isang bagay na hindi nararapat para sa isang babae ng tiyak na edad. Kahit isang bagay na posibleng hindi marangal, ngunit ang katotohanan po ay madalas nakabaligtaran. Ang sariling pagpapaligaya, lalo na sa mga nakatatandang kababaihan, ay hindi lamang okay. Ito ay madalas isa sa mga pinakamalusog na bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong sarili, hindi lamang para sa sexual na kasiyahan, kundi para sa inyong emosyonal na balanse, inyong pisikal na kalusugan, partikular na ang ginhawa ng puwerta at maging sa inyong pakiramdam ng dignidad at pagmamay-ari sa sarili. Ang nakakalungkot, karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay hindi ito naririnig. At ang dahilan kung bakit karamihan sa mga doktor ay hindi ito pag-uusapan dahil sinanay kaming mag-focus sa patolohiya, sa kung ano ang mali, hindi palaging sa kung ano ang nagpapanatili sa inyong buo at nakakaramdam na buhay. Tinuruan kaming pag-usapan ang mga gamot, sintomas, operasyon, hindi palaging tungkol sa kasiyahan, koneksyon o pagkakakilanlan. At lalo na hindi tungkol sa tahimik at pribadong mga gawi ng pangangalaga sa sarili na tumutulong na panatilihing matatag ang isang babae at konektado sa kanyang sariling katawan. Ang ganoong uri ng pag-uusap ay madalas na naiiwan sa labas ng mga silid konsultasyon. At bilang resulta, milyon-milyong kababaihan ang naiiwan na nag-iisip ng tahimik kung ang mga bagay na ginagawa pa rin nila o nais nilang gawin ay kahit papaano kahiya-hiya, makasarili o mapanganib. At ang katahimikang iyon ang nagiging tunay na hadlang. Linawin po natin ang sariling pagpapaligaya kapag ginawa ng may kamalayan paggalang sa sarili at atensyon sa mga pangangailangan ng inyong katawan, tulad ng paggamit ng lubricant kung may isyu sa pagkatuyo, ay nag-aalok ng tunay at nasusukat na mga benepisyo para sa mga nakatatandang kababaihan. Itinataguyod nito ang sirkulasyon sa pelvic region na mahalaga
para sa pagpapanatili ng kalusugan at pagkaelastiko ng tissue na posibleng makapagpagaan ng mga sintomas ng vaginal atrophy. Maaari itong makatulong na mapanatili ang natural na kakayahan sa lubrikasyon o kahit man lang kamalayan kung kailan dapat dagdagan ng panlabas na lubricant. Pinapabuti nito ang pagtulog sa pamamagitan ng paglalabas ng mga nakakakalmang neurochemical tulad ng oxytocin at serotonin. Maaari itong magpasigla ng mood, magbawas ng stress, at tumulong na labanan ang pakiramdam ng kalungkutan o pagkabalisa isang bagay na tahimik na pinagdudusahan ng napakaraming senior. Maaari nitong palakasin ang mga kalamnan ng pelvic floor sa pamamagitan ng mga pag-urong na nararanasan sa panahon ng orgasmo. Pinagtitibay nito ang inyong karapatan sa kasiyahan at autonomiya sa katawan, anuman ang estado ng inyong relasyon. Ngunit higit pa po ito sa biyolohiya. Ito rin ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kapag nawalan ng koneksyon ang isang babae sa kanyang sensualidad, lalo na sa mga huling taon, madalas dahil sa mga mensahe ng lipunan, pagkawala ng kapareha, o mga alalahanin sa imahe ng katawan, madalas siyang nawawalan ng koneksyon sa isang mas malalim na bahagi ng kanyang sarili. Nagsisimula siyang makaramdam na hindi nakikita, hindi lamang sa iba, kundi minsan sa kanyang sarili. Tumitigil siyang tingnan ang sarili bilang isang taong karapat-dapat pa rin sa kasiyahan, may mga pagnanasa pa rin, mahalaga pa rin sa malalim na makatao at sensual na paraan. At dahan-dahan ang kanyang mundo ay maaaring magsimulang lumiit. Siya ay hindi lamang tumatanda, kundi minsan ay lumiliit sa emosyonal na aspeto. Nakita ko na po itong mangyari ng napakaraming beses. Isang babaeng nakatrabaho ko, ang pangalan niya ay Aling Beatrice, ay hindi sinasadyang hinaplos ang sarili para sa kasiyahan sa loob ng halos 20 taon matapos magkasakit, at pagkatapos ay pumanaw ang kanyang asawa. Sinabi niya sa sarili na tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay, na hindi ito magiging angkop, na marahil ay hindi na ito isang bagay na kaya o dapat pang gawin ng kanyang katawan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nanlupaypay ang kanyang mood, nahirapan siyang matulog at nakaramdam ng malawakang pakiramdam ng pagiging tuyot, kapwa pisikal at emosyonal. Hanggang sa nag-usap kami, totoong nag-usap tungkol sa sensualidad bilang isang anyo ng pangangalaga sa sarili at koneksyon, nagsimula siyang maunawaan ang papel na ginagampanan ng positibong pisikal na paghaplos, kahit sariling paghaplos, sa kanyang pangkalahatang kagalingan. Naaalala ko ang sandaling tumingin siya sa akin at sinabing habang may luha sa kanyang mga mata, "Hindi ko alam na pinapayagan pa pala akong makaramdam na parang isang masiglang babae." Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa akin mula noon. Ang katotohanan po, napakaraming nakatatandang kababaihan ang nag-internalize ng ideya na ang sex at sensualidad, lalo na ang mga solong karanasan, ay para sa mga bata, na pagkatapos ng isang tiyak na edad ito ay hindi na angkop, hindi kailangan, o basta na lang nawawala. Ngunit ang paniniwalang iyon ay lubhang mapaminsala, dahil ang pangangailangan para sa paghaplos, pagpapalaya, ginhawa at intimasya sa sarili man o sa iba ay hindi nawawala sa edad. Nagbabago lamang ito
ng anyo. At kung pararangalan natin ang mga pagbabagong iyon, kung haharapin natin ang mga ito nang may pagkamausi sa kabaitan at pangangalaga, hindi natin nawawala ang ating sarili. Sa katunayan, muli tayong kumukonekta sa ating sarili sa paraang madalas na mas malalim at mas makabuluhan kaysa dati. Kaya bakit hindi ito sinasabi sa inyo ng mas maraming doktor? Dahil marami sa kanila ang hindi komportable. Dahil hindi sila sinanay kung paano pag-usapan ang pagtanda at seksualidad ng babae ng may dignidad at praktikalidad. Dahil nag-aalala silang magbubukas ito ng pinto na hindi nila alam kung paano tatahakin. At dahil madalas nilang ipinapalagay ng mali na ayaw ninyo rin itong pag-usapan o na hindi ito prioridad para sa inyo. Ngunit ipinapangako ko po sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Libu-libong nakatatandang kababaihan ang nagtatanong ng parehong mga katanungan, nakakaramdam ng parehong kawalan ng katiyakan, may hawak na parehong hindi nasasabing mga pagnanasa o takot. At narito po ako upang sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Pinapayagan pa rin kayong makaramdam. Pinapayagan pa rin kayong magnais. Pinapayagan pa rin kayong haplusin ang inyong katawan ng may kabaitan, kasiyahan at pangangalaga. Ang sariling pagpapaligaya ay hindi kabiguan ng koneksyon sa iba. Maaari itong maging isang malalim na anyo ng koneksyon sa inyong sarili, isang tulay sa pagitan ng inyong pisikal na katawan at inyong mga emosyonal na pangangailangan, isang paraan ng pagsasabi sa inyong sarili, mahalaga pa rin ako, mahalaga ang aking kasiyahan, ang aking katawan ay pinagmumulan pa rin ng ginhawa at kagalakan. Kaya kung meron kayong mga tahimik na pag-aalinlangan, nag-iisip kung ang inyong mga pagnanasa o gawi ay kakaiba, kahiya-hiya o lampas na sa inyong kapanahunan, nais kong pakawalan ninyo ang mga ito. Ang ginagawa ninyo sa inyong pribadong espasyo ng may presensya paggalang sa inyong katawan at pagmamahal sa sarili ay hindi lamang malusog, ito ay nakapagpapagaling. At sa isang mundong madalas nakakalimot o nag-aalis ng seksualidad sa mga nakatatandang kababaihan, maaaring ito ang isa sa pinakamahalagang anyo ng paggalang sa sarili at pagmamahal sa sarili na mayroon kayo. Dahil sa huli, ang sariling pagpapaligaya ay hindi ang problema. Ang katahimikan at kahihiyan ang problema. At kapag nabasag na ang katahimikang iyon, sisimulan ninyong bawiin ang mga bahagi ng inyong sarili na hindi kailanman nawala, naghihintay lamang na maalala at pahalagahan. Konklusyon, kung nakaabot po kayo hanggang dito, nais ko kayong taos-pusong pasalamatan. Salamat sa pananatiling bukas, sa pananatiling mausisa, sa pagiging handang tingnan ang isang bagay na karamihan sa mga kababaihan sa inyong edad ay hindi kailanman tinuruang pag-usapan ng may ganitong katapatan. Yan pa lamang ay naglalagay na sa inyo sa isang pambihirang grupo ng mga kababaihan, mga babaeng hindi sumusuko sa kanilang kagalingan, hindi umaatras sa kanilang sariling mga pangangailangan, at hindi hinahayaang diktahan ng katahimikan kung paano nila ipamumuhay ang mayayamang kabanata ng kanilang buhay. Simulan natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng paghamon sa isang paniniwala
na dinadala ng maraming nakatatandang kababaihan nang hindi man lang namamalayan na ang kanilang sensualidad ay kumukupas na ang kanilang pagnanasa ay dapat maglaho at na ang sariling pagpapaligaya ay kahit papaano hindi na angkop o may kaugnayan pagkatapos ng edad tituan pamtam tetit o higit pa. Ngunit ang ating natuklasan ng sama-sama ay isang bagay na mas tapat at makapangyarihan. Nalaman natin na maaaring magbago ang mga tugon ng inyong katawan. Ngunit hindi kailangang maglaho ang kasiyahan at koneksyon. Ang inyong katawan ay hindi pumapalya. Ito ay nag-iebolusyon. Ginalugad natin ang mga emosyonal at neurological na layer sa ilalim ng sariling paghaplos. Kinikilala na maaari itong maging mapagkukunan ng ginhawa, pag-alis ng stress, at regulasyon sa sarili, hindi lamang isang pisikal na gawain. Natuklasan natin ang katotohanan tungkol sa gamitin mo o mawawala ito patungkol sa kalusugan ng puwerta na uunawaan na ang banayad at regular na stimulasyon kabilang ang sariling pagpapaligaya ng may pag-iingat ay makakatulong na mapanatili ang ginhawa at kalusugan ng tissue. Napag-usapan natin ang banayad na mga panganib ng hindi makatotohanang media at pornografiya na nagbubunyag, kung paano nila maaaring sirain ang imahe sa sarili at mga inaasahan na naglalayo sa inyo mula sa tunay at natural na pagkaantig at pagtanggap. At panghuli, pinagtibay natin na ang sariling pagpapaligaya sa huling yugto ng buhay ay maaaring maging isang mahalagang suporta para sa inyong pisikal na kalusugan, emosyonal na balanse, kumpiyansa, pagkakakilanlan at pangkalahatang kagalingan sa kabila ng katahimikan mula sa maraming doktor. Ang 5 katotohanang ito ay hindi lamang mga payo. Ang mga ito ay mga paanyaya na bumalik sa inyong katawan ng may kabaitan at pagkamausisa na itigil ang paghusga sa inyong mga pagbabago, na itigil ang paghihintay ng pahintulot na makaramdam muli ng kabuuan at sigla. Hindi ninyo kailangan ng relasyon. Hindi ninyo kailangang tumugon tulad noong kayo ay 25 o 35. Kailangan ninyo lamang maging handang makinig sa inyong sarili sa mga senyales na ibinibigay pa rin ng inyong katawan sa mga tahimik na sandali ng kasiglahan at kasiyahan na sa inyo pa ring mararanasan. Hindi ko po ito sinasabi bilang doktor lamang ngayon. Sinasabi ko ito bilang isang taong nakasama ang daan-daang iba pang kababaihan na tulad ninyo, mga babaeng natakot na sila ay sira na o tapos na para lamang matuklasan na sila ay kulang lamang sa impormasyon o suporta. Mga babaeng akala ay huli na ang lahat para lamang mapagtanto na ang katotohanan at pagtanggap sa sarili ay dumating sa tamang panahon. Hindi po kayo masyadong matanda. Hindi pa kayo nauubusan ng oras. Hindi pa kayo tapos. Meron pa rin kayong access sa koneksyon, sa kasiyahan sa ginhawa, at sa paggaling kung handa kayong abutin ito ng may pag-unawa at pagmamahal sa sarili. Kaya anuman ang inyong edad, anuman ang inyong kwento, umaasa akong iiwan ninyo ang talakayang ito na may isang malinaw na mensahe. Maaaring tumanda ang inyong katawan, ngunit ang inyong karapatang makaramdam, humaplos, makaranas ng kasiyahan, at maging buo, iyon po ay hindi kailanman mawawalan ng bisa. Isang huling kaisipan at panawagan sa pagkokonekta. Ang pinakamahalagang aral sa buhay dito ay marahil ito:
ang pag-unawa at pagtanggap sa ating nagbabagong sarili, lalo na sa mga lugar na nababalot ng katahimikan tulad ng tumatandang seksualidad ng babae, ay fundamental sa pamumuhay ng isang buo, marangal at konektadong buhay sa anumang edad. Huwag hayaang diktahan ng pagkailang ng lipunan o mga makalumang salaysay ang inyong panloob na mundo o ang inyong relasyon sa sariling katawan. Taos puso ko po kayong hinihikayat na ibahagi ang inyong mga saloobin pagninilay o katanungan sa mga komento sa ibaba kung pinapayagan ito ng platapormang ito. Ang pagdinig mula sa inyo ay tumutulong sa ating lahat na matuto at lumago. Kung natagpuan ninyong nakatulong ang pag-uusap na ito, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan, kapatid na babae, ina o sino mang babae sa inyong buhay na maaaring makinabang sa pagbasag ng katahimikan. Ipagpatuloy po natin ang mahalagang pag-uusap na ito ng sama-sama.